Pagkagamit ni Ji Tiandaw ng kanyang Peak State Card ay nag-uumapaw ang kanyang chi pataas na nagpapalabas ng napakaraming shockwave. Ang barrier ng Jinting Mountain ay nababasag sa lakas ng puwersa na ipinapalabas mula sa pagpapanibagong balik ng lakas na ito ni Ji Tiandaw. Ang 10 dakilang eksperto na nasa labas ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at pinagpapawisan. Kinakabahan sila dahil ang lakas ng chi na pinagmamasdan nila ngayon ay sapat na ang lakas para basagin ang barrier na hindi man lang nila tuluyang mabasag. Inaakala ng mga ekspertong ito na dapat ay may dinamdam pa rin na pinsala si Ji Tiandaw pero bakit ganito pa rin ang chi na kaya niyang ipalabas? Ang ibang mga martial artist na nasa ibaba ay nag-uusap at malinaw daw nilang nakita ang nahihiyang mukha ni Ji Tiandaw na bumabalik papunta sa barrier niya. Napakasama ng nararamdaman nila tungkol sa susunod na mangyayari at nanginginig na ang kanilang mga binti mula sa takot. Habang patuloy na nagsusuka ng dugo mula sa pinsala na natamo nila sa malakas na puwersa ng chi na ipinapalabas ni Ji Tiandaw, patuloy silang humihingi ang tawad, inaamin na nagkamali sila sa kanilang ginawa. Natatakot na sila sa kung anuman ang parusang ipapataw sa kanila ng master dahil kilala nila ito bilang isang taong hindi mapagpatawad. Para sa mabigat na kasalanan ng pagsaway sa kanilang master ay pinapatawan sila ng malubhang parusa ni Jishen na itinututok ang kanyang daliri sa kanila at nagpapalabas ng isang malakas na alon ng enerhiya. Sa isang kampas ng kanyang kamay ay napapaatras ng napakalayo ang kanyang mga disipulo at nakakatanggap ng internal injury mula sa parusa. Patuloy sila sa paglipad hanggang sa tumama sila sa malaking bundok na nasa likuran nila. Sinasabihan sila na bumalik na lang sila pagkatapos niyang parusahan ang mga kalaban na nasa harapan nila. Tinitignan ngayon ni Ji Tiandaw ang natitirang oras sa kanyang Big State Card at nakikita na mayroon na lamang 29 na minuto na natitira. Sapat na ang oras na ito at sumusobra pa dahil ang pagtuturo ng leksyon sa mga suwail niyang mga kontrabidang disipulo ay hindi naman kumain ng ganoong karaming oras. Ang natitira para sa oras niyang ito ay lalaan niya para sa libu-libong mga cultivator na nasa labas ng barrier at ang kasama nilang 10 nascent soul tribulation realm na expert. Tumatalon yun si Ji Tiandaw mula sa lupa at ang puwersa mula sa kanyang talon ay sapat na perbataken ang lupang pinanggalingan niya. Tumatalon siya hanggang sa ere habang sinasabihan ang mga mahihinang nilalang na nasa labas nag-osto niyang tignan kung gaano sila lumakas at gumaling sa nakaraang buwan na hindi tila nagkita. Habang nasa ere ay ginagamit na ngayon ni Ji Tiandaw ang kanyang Dharma Body of 100 Tribulations of the Underworld. Sa teknik niyang ito ay nababalutan siya ng purong enerhiya na nabubuo para maging kanyang avatar na maaari niyang kontrolin para umatake. Nang makita ang pagpapalabas ng Dharma Body ni Ji Tiandaw ay nababahala na si Ang Zhangfeng na inuutusan ang kanyang mga kapwa nascent soul tribulation realm na lumaban din pabalik at gamitin ang kanilang mga Dharma Body. Hinaharap ngayon ng nag-iisang Ji Tiandaw ang 10 pang nascent soul tribulation realm expert na nagtataglay ng kani-kanilang mga Dharma Body. Ang 10 sa kanilang mga avatar ay nasa unahan ng kanilang mga kasama. Ang mga mas mahihinang mga cultivator na nasa ilalim nila ay napapaisip na lang kung gagamitin na ba ng mga expert na ito ang kanilang panapos na atake dahil na nga ang teknik na ito na ginagamit ni Ji Tiandaw ang kanyang pinakamalakas. Para kontrahin ang kanyang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body ay pinapaatras ng mga eksperto ang mga mas mahihinang cultivator para pumunta sa likuran ng kani-kanilang mga Dharma Body para protektahan sila mula sa nag-uumapaw at hindi mapigil ang pag-agos ng chi ni Ji Tiandaw. Si Zhou Jifeng na ikinukonsider ang isa sa mga henyo ng bagong henerasyon ay binabalutan ng chi ang kanyang katawan sa likod pa ng mga avatar ng kanyang master pero nakakatanggap pa rin ito ng pinsala mula sa umaapaw na chi ni Ji Tiandaw. Sinasabihan niya ang lahat na hindi sila dapat mag-alala dahil kahit na napakalakas ng Dharma Body ni Ji Tiandaw ay kumakain ito ng napakaraming chi kaya naman pagkatapos ng atake niyang ito ay siguradong tatapusin na siya ng iba pang mga eksperto. Ang mga eksperto naman na mas mahihina kay Jifeng ay hindi na nagagawang protektahan ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang sariling chi at nalulunod sa napakalakas na puwersa mula kay Ji Tiandaw. Nagdurugo sila mula sa loob na lumalabas sa lahat ng butas ng kanilang mga katawan.
Ang mga naroroon ay iniisip na bakit ginagamit ni Ji Tiandao ang kanyang pinakamalakas na teknik sa simula pa lang ng kanilang laban. Napapagtanto nila na baka isa lang itong panloloko para matakot sila at umatras. Napakasimple lang naman ang sagot dito ni Ji Tiandao at ito ay dahil gumagamit siya ng trial card kaya naman mas mainam na gamitin niya ang lahat ng enerhiya na natatanggap niya bago pa man matapos ang time limit na meron ito. Natatakot naman na si Zhang Feng dahil bakit napapanatili pa rin ni Ji Tiandao ang kanyang Dharma body hanggang ngayon kung talagamang nakatanggap siya ng malubhang pinsala. Tinatanong na ngayon ni Ji Tiandao si Zhang Feng na dahil mahilig siyang gumamit ng mga espada ay magiging mabait din siya at gagamit ng espada para dito. Inilalabas na ngayon ni Jita ng isa pa sa mga pinakamalalakas niyang teknik na tinatawag na Imperfect Heaven's Favor na lumalabas mula sa kanyang dalawang daliri. Nang makita ang kanyang master na inilalabas ang Imperfect Heaven's Favor ay agad itong nakikilala ni Duan Ana dahil iyon ang pinakamalakas na teknik ng Cheney Method na ang teknik na ginagamit din niya at itinuro sa kanya ni Ji Tiandao. Habang nakikita ang kanyang master na ginagamit ito ay nababasag ang kanyang pag-aakala na alam na niya ang lahat ng mga sword technique ng Cheney Method. Hindi niya inaasahan ito na makita ngayon at nasasayangan siya na hindi yun gustong ituro sa kanya ni Ji Tiandao. Si Mingxi naman ay hindi makapaniwala na nagagamit ni ang parehong 100 Tribulations of the Underworld at Imperfect Heaven's Favor dahil ang parehong teknik na yun ay mga ultimate technique na hindi nakakayang gamitin ng isang ordinaryong cultivator ng Sabayan. Sa nakikita nilang ito ay napapagtanto na ni Mingxi at Zhao Yu na baka nga nagkakamali sila at ang kanilang master ay hindi talaga nakatanggap ng nakakamatay na pinsala at hindi pa malapit ang kamatayan. Itinataas ngayon ni Ji Tiandao ang kanyang espada at inihahanda ang isang malawakang teknik. Nang makita ni Zhang Feng na ginagamit ni Ji Tiandao ang Imperfect Heaven's Favor ay agad niyang inuutusan ang kanyang mga kasama na dapat na silang umalis mula roon. Ipinapaliwanag niya sa kanila habang tumatalikod na ang kapangyarihan ng Imperfect Heaven's Favor ay mas lalakas ng ilang beses pagkatapos na isinasabay itong ginagamit ng Dharma body ni Ji Tiandao. Inuunahan niya ang kanyang mga kasama at sinasabihan na sila kung hindi sila aalis mula roon ay lahat silang 10 ay seryosong makakatanggap ng pinsala. Dahil sa nakikita nila ay ang demonyong ito na nasa harapan nila ay hindi nang hihina at malapit ng mamatay at ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay mas mataas pa kaysa sa alam nila. Lubos ng pinagpapawisan si Zhang Feng dahil isang buwan lang ang nakakaraan ay hindi sila pinagpapawisan na nilalabanan si Ji Tiandao at sa laban na yun ay nakakasiguro silang nakatamo ng malubhang pinsala ang kontrabidang yun. Pinapakawala ni Ji Tiandao ang atake mula sa kanyang Dharma body na gumagawa ng isang diretsyong sword slash. Ang lahat ng dinadaanan ng espadang ito ay nabubura sa mundo. Ang ataking ito ni Ji Tiandao ay hinahati ang malawak na bahagi ng kabundukan na dumidiretso hanggang sa libu-libong mga cultivator na naroroon. Maswerteng nakakailag ang 10 dakilang eksperto na habang sakay ng kanilang mga espada ay tumatakbo mula kay Ji Tiandao. Pinag-uusapan nila kung ano ang dapat nilang gawin dahil kung ikukumpara sa lakas niya sa nakaraang buwan ay nahihirapan pa siyang gamitin ang kanyang Dharma body. Pero ngayon ay ginagamit niya ang lahat ng mga ultimate technique niya na parang wala lang ito sa kanya. Napapansin din ni Zhang Feng ng ekspresyon ng matandang demonyo ay napakalmado at parang walang iniisip. Habang nangungulangot at walang pakialam sa mga langgam na nasa harapan nito ay patuloy siyang nagpapakawala ng mga pag-atake. Naiintindihan na ngayon ni Ji Tiandao ang totoong kapangyarihan ng Kick State card dahil kapag ginagamit niya ang kanyang enerhiya ay kaagad itong nanunumbalik. Sa tulong ng item na ito ay hindi siya nauubusan ng chi kaya naman maaari niyang ulit-ulitin ang paggamit ng mga ultimate technique niya. Mula sa kanyang direksyon ay hinahampas lang ni Ji Tiandao ang kanyang Imperfect Heaven's Favor na nililinisan ng mga basura ang lahat ng dako. Nagsisitakbuhan ang mga cultivator na naroroon lalo na at nakikita nila na ang 10 magigiting na mga eksperto ay tumakbo na at inunahan pa sila. Pinapanood ni Ji Tiandao ang mga mahihinang nilalang na naghihiwa-hiwalay at sinusubukang iwasan ang mga pag-ataking nagkakalat sa buong direksyon. Para habulin ang mga nagsitakbuhang mga eksperto ay ginagamit niya ang skill nito na blink.
Sa isang kisap ng mata ay naglalaho si Ji Tiandao at nakakapunta sa napakalayong lugar sa loob ng ilang segundo. Nang makita ng mga disipulo nila na ginamit ng kanilang master ang skill na blink ay mas natatakot pa sila gumamit na naman ang isa pang divine technique ang kanilang master. Ipinapaliwanag ni Ming Shi ang rason kung bakit napaka-overpowered ng blink ay hinahayaan ito ang gumagamit na gumalaw sa napakataas na bilis na perpekto para gamitin sa parehong pagpatay o kaya naman ay pagtakas. Sinasabihan niya ang kanyang mga kapwa-disipulo na hindi na sila dapat manatili doon at mas mainam kung tatakbo na lang sila mula roon. Si Duan ay hindi pa rin makapaniwala na nagagamit ng kanilang master ang mga ultimate technique ng sunod-sunod kaya naman naiisip na lang niya na imposible na para sa kanila ang tumakbo. Naiisip din ni Zhao Yu na kung mayroon daw siyang ganoong kapangyarihan ay bakit niya hinayaan ang kanyang mga disipulo na tumakas at ang mga mahihinang nilalang na insultuhan siya mula sa ibaba ng bundok. Pinapayuhan naman silang tatlo ni Si Yuan na dapat na lang silang makinig sa kanyang payo at manatili na lang doon para hintayin ang kanilang master. Dagdag pa niya na hindi rin sila makakatakas dahil kayang gamitin ng kanilang master ang divine technique na blink para habulin sila. Sa mga nakikita nila ay napapagtanto ng tatlong ito na ang kanilang master ay isang napakagaling sa pagpaplano at palagi na lang na nagkukunwari para lamang lokohin sila. Naiisip nila na ginagawa ito ng kanilang master dahil pagod na ito na gawin ang pare-parehong mga laro at plano kaya naman binabago niya ito para lang sa kanyang libangan. Patuloy naman sa paggamit ng kanyang mobility technique si Zhang Feng para subukang lumayo roon. Humihiwalay siya mula sa ibang mga dakilang eksperto para hindi sila isa-isang pulutin at patayin ni Ji Tiandao. Lumilingon-lingon na siya sa kanyang likuran at sa tulong ng teknik ay nakakalayas siya mula roon at kahit na gumagamit siya ng napakaraming enerhiya, nakakasiguro na siya na ligtas na siya mula sa demonyong yun. Habang lumilingon mula sa kanyang pinanggalingan ay may biglang nagsalita sa harapan ni Zhang Feng na tinatanong siya kung sigurado ba na ligtas na talaga siya. Tumitigil ang mundo para kay Zhang Feng nang marinig ang salita ng dakilang kontrabida. Sinasabihan ngayon ni Ji Tiandao si Zhang Feng na napagod na siya kakahintay sa kanya na dumating at bakit ngayon lang siya nakakarating dito. Sa pagsasalubong ni Ji Tiandao at ni Zhang Feng ay mariin ang tinatanong ni Ji Tiandao kung saan na nga ba napupunta ang kayabangan niya kanina. Bakit hindi na siya naiimik at nananatili na raw ang natahimik? Sa paglitaw ng dakilang kontrabida sa kanyang harapan, sinusubukan ni Zhang Feng na unti-unting umatras at binabalaan si Ji Tiandao na huwag siyang pilitin na ilabas ang kanyang itinatagong teknik lalo na at gumamit na raw ng napakaraming enerhiya si Ji Tiandao para habulin at patayin ang nakakarami sa kanila. Dagdag pa nito na kung magpapatuloy siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay baka pagurin lang nitong sarili nito at matatalo sa kanya. Minumura ni Zhang Feng sa kanyang isipan si Ji Tiandao dahil sa dinami-dami ng mga kasama niyang matatandang eksperto ay siya pa ang pinagdesisyonan niyang habulin. Gumagamit ngayon ng blink si Ji Tiandao para mabilis na pumunta sa itaas ni Zhang Feng. Bago pa man makapagmura muli ang siraulong ito ay ginagamit niyang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body. Nang makita na ginagamit ni Ji Tiandao ang teknik na ito ay hindi na lang siya makapaniwala dahil gumagamit na naman siya ng isang ultimate technique. Sinasabi lang naman ni Ji Tiandao na tanging mga final move at ultimate technique lamang ang gagamitin niya para ubusin silang lahat. Ibinabangga ngayon sa mukha ni Zhang Feng ang puwet ng kanyang Dharma body na naglulugmok sa kanya at pinapababa siya. Hindi nakakayanan ni Zhang Feng ang puwersa mula sa Dharma body at patuloy na lang na nakakatanggap ng pinsala. Iniisip nito na sa mundo ng cultivation ay iilan lamang ang nagawang mamaster ang napakahirap na teknik ng 100 Tribulations at kapag naabot pa nila ang 8-leaf golden lotus ay nagiging mas bihira pa silang mahanap. Dagdag pa na ang gininto ang dahon ng lotus ay mayroong pag-asang maghiwalay kaya naman maaaring itong tumaas para maging 9 o kaya naman ay maging 10-leaf golden lotus. Naiisip pa niya na isa lamang siyang 7-leaf na expert na napakalaki ng agwat kung ikukumpara sa 8-leaf ni Ji Tiandao. Kahit na ginamit na nito ang napakaraming teknik kagaya ng Heavenly Sword Flash at Origins of the Heaven ay wala pa rin siyang magawa para makipagsabayan kay Ji Tiandao. Ito na ang pinakamalayong kaya niyang puntahan dahil nakakaya pa rin ng dakilang kontrabida na gumamit ng napakarami pang unique skill.
Hindi niya matanggap na nagagawa ni Ji Tiandao na gumamit ng mga ultimate skill na para bang hindi siya nauubusan ng enerhiya. Habang patuloy na ibinababa ng Dharma body ni Ji Tiandao ay nagmamakaawa na lang si Zhang Feng na tigilan ang pag-aatake niyang ito at hayaan siyang mabuhay. Humihingi na lang naman siya ng tawad at sinasabi na hindi na ito maaaring gawin sa isang kaaway na sobra pang yabang kanina. Ganap naman ang tumatama sa lupa ang Dharma body ni Ji Tiandao na iniipit si Zhang Feng sa pagitan ng base nito at ng lupa na tuluyang pinapatay ang dakilang eksper na ito. Sa pagdurog ni Ji Tiandao kay Zhang Feng ay nag-iiwan lamang ng piraso ng espada nito na nasa loob ng napakalaking butas. Hindi na siya nagpatuloy sa paghabol sa iba pang mga eksperto at gagamitin na lang ang natitirang oras niya para parusahan ang kanyang mga makasalanang mga disipulo. Sa pagbibigay ni Ji ng parusa sa mga Hangul sa labas ng kanyang Jingting Mountain ay nakukumpleto na ang misyon na ibinigay sa kanya. Sa pagkumpleto niyang ito ay natatanggal ang napakalaking utang na merit value na iniwan ng nakaraang nagmamay-ari ng katawan ni Ji Tiandao. Alam niya na kapag nagdesisyon pa siyang habulin ang mga natitirang eksperto ay maaari niya lamang patayin ang ilan sa kanila at kapag natapos ang epekto ng Peak State Card siguradong siya naman ang mabubugbog at mamamatay. Nagsisimula na ngayon ang kanyang pangunahing misyon na pagtuturo sa kanyang mga disipulo ng leksyon at pataasin ang kanilang loyalty. Binubuo ito ng dalawang misyon kung saan ang una ay dapat niyang pataasin ang loyalty ni Si Yuan para lumampas ng 80%. Ang pangalawa naman ay ang pagbibigay ng parusa sa tatlong kontrabida niya na nagtangkang pagtaksilan siya. Nang nakikita ito ay walang makita na kahit anumang ibinigay sa kanya ng system sa pagpatay ng napakaraming mga cultivator. Pinapaalalahanan naman siya ng system na ang Peak State Card ay ibinigay lamang sa kanya bilang konsiderasyon sa pagiging napakahina nito kaya naman gusto ng system na magsipag siya para pataasin ang lakas at ibalik ito sa dati. Bumabalik na ngayon sa kanyang Jingting Mountain si Ji Tiandao gamit ang skill nito na Blink. Pagkabalik pa lang niya ay nauubos na ang Peak State Card nito. Habang nawawala ang lakas sa kanyang katawan ay naiisip niya na ang pagiging napakapangyarihan ay napakaganda sa pakiramdam iniisip na lang nito kung gaano katagal ba para sa kanya bago niya ulit maabot ang ganong estado. Hindi na lang siya maaaring umasa sa mga item card kailangang ibalik ang kanyang dating lakas. Hinaharap ngayon ng matandang kontrabida ang kanyang mga disipulo na nanginginig pa rin sa takot sa kanyang ipinakita kanina. Patuloy sila sa pagyuko habang ipinapaalam ni Si Yuan kay Ji Tiandao na ang disipulo niya ay naroroon at nagbibigay galang. Napapansin ni Ji Tiandao na tumaas ang loyalty ng kanyang mga disipulo kung saan si Duan ay nasa 30%, si Mingxi ay nasa 20%, si Zhaoyu ay nasa 40% at si Si Yuan ay nasa 65%. Kahit na tumataas ang mga bilang nito ay hindi pa rin ito sapat. Tinatawag ngayon ni Ji Tiandao ng kanyang pinakabatang disipulo para tulungan siya dahil pagod na raw ito. Nalulugod namang lumalapit sa kanya si Yuan na sinusuportahan siya sa kanyang paggalaw. Napakasama ngayon ang tingin ni Duan kay Mingxian at sinisisi siya kung bakit nagkaganoon silang lahat. Dinedepensahan naman ni Mingxi ang kanyang sarili at sinasabi na tapos ang kanyang maingat na pag-uunawa ay kumbinsido siya na ang kanilang master ay lubhang nakatanggap ng pinsala. Dumadagdag pa sa pang-iinsulto si Zhao Yu dahil ang kanyang maingat na pag-uunawa ay ang kulang pa sa ingat at hindi maaasahan. Sinasabi naman ni Mingxi na hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kahihinatnan nila at ang isang maling kalkulasyon niya ay naging nakakamatay para sa kanila. Dagdag pa niya na baka gusto lamang na maglaro ng bagong estilo ng kanilang master dahil pagod na ito sa paulit-ulit nitong ginagawa sa makalumang paraan. Nang nakakaalis na ang kanilang master ay nagmumungkahi si Zhao Yu na tumakbo na sila ngayon at tumakas malaron. Pinipigilan naman siya ni Mingxian at sinasabi na papaano sila makakatakbo mula roon at parang hindi niya nakita ang nakakatakot na lakas na ipinakita ng kanilang master. Nagawa ni Ji Tiandao na palayasin ang 10 dakilang eksperto gamit ang kanyang Dharma body at napakarami pang ultimate technique. Kung gusto ng kanilang master na patayin sila ay bakit siya maghihintay para gawin ito?
Sa loob naman ng pavilion ni Ji Tiandaw ay nag-uusap sila si Yuan kung saan tinatanong niya kung gaano katagal na ba nananatili dito ang kanyang pinakabatang disipulo. Sinasagot ito ni si Yuan na sinasabing naririto na siya at kasama ang kanyang master sa loob ng 5 taon. Mula dito ay naiintindihan niya mula pa lang sa lakas ni si Yuan na kumuha siya ng mga disipulo na katumbas ng mga halimaw na kayang labanan ang kalangitan. Habang umiinom ng kanyang tsaa ay tinatanong ni Ji Tiandaw si Yuan kung alam ba niya ang kanyang mali. Nang narinig ito ay agad na naalerto si Yuan na yumuyuko at inaamin na alam niya ang kanyang mali at kung saan dapat na hindi siya nakinig sa mga salita ni Mingxi. Kinukumbinsi niya ang kanyang master na dapat niyo siyang paniwalaan dahil palagi siyang naging masunurin at mabait. Nabibigla naman dito si Ji Tiandaw dahil hindi ito ang kanyang gustong ipahiwatig. Tinatanong niya ang kanyang disipulo kung umalis ba siya Jinting Mountain at ninakaw ang mga sinaunang cultivation books mula sa 2 dakilang sekta. Hindi niya makalkal sa alaala ng dating Ji Tiandaw kung bakit ito ginawa ni si Yuan kaya naman tinatanong niya kung bakit niya ito nagawa. Ipinapaliwanag naman ni si Yuan na alam niyang mali ang kanyang ginawa pero ayaw na rin sa sinabi ng kanyang 4 na kapatid na si Minggi na lahat ng mga wala sa sinister list ay hindi karapat-dapat na bigyang pansin ng mga mula sa Jingting Mountain. Dahil dito ay nagpasya na lang siyang pumunta doon at kunin ang mga ito para sa kanila. Wala pa ring maalala dito si Ji Tiandaw kung saan tinatanong pa niya kung ano ang sinister list na binabanggit ni si Yuan. Habang yumuyuko ay ipinapaliwanag ni si Yuan na mayroong listahan ng mga cultivator na sila rin ang gumawa kung saan ang mga naroroon ay itinuturing ng mga taong gumagawa ng masama. Ang lahat ng mga disipulo daw ni Ji Tiandaw ay nasa loob ng listahan at si Ji Tiandaw mismo ay nasa pinakauna. Nang marinig ito ay hindi makapaniwala si Ji Tiandaw at mukhang dahil na rin sa impluwensya ng nakaraang may-ari ng katawan ay naging mga nakakakilabot na kontrabida ang kanyang mga disipulo. Sa pagkarinig ito ay nagtataka si Yuan at iniisip kung ano ang mali tungkol dito. Mula ngayon ay sinasabihan niya si Yuan na dahil siya ang pinakapaboritong disipulo ni Ji Tiandaw, dapat simula ngayon ay hindi na dapat siya gumawa ng kahit anumang kasamaan. Sumusunod naman kaagad si Yuan kaya naman tinatawag na siya ngayon ni Ji Tiandaw para masahihin siya. Habang nakakatanggap ng masahe sa likod ay napapagtanto niya na sa kabila ng pagpapalaki ni Ji Tiandaw ng 8 kontrabida ay mayroon pa ring natitira na isang may konsensya at alam kung paano maging marespeto. Kung hindi dahil sa pagdating niya sa mundong ito ay baka ang pinakabatang disipulo niyo rin niya ay magiging isang karumal-dumal na kontrabida. Kahit na ang mga pag-uugali ni si Yuan ay kakaiba, ang puso pa rin ito ay puro at madali itong maimpluwensyahan. Habang hinanamnam ang masahe mula sa kanyang disipulo ay pinapaalam sa kanya ng system na nakukumpleto na niya ang misyon at umaabot na ang loyalty ni si Yuan ng 100% na nagbibigay sa kanya ng 100 merit value. Pagkatapos ng masahe ni si Yuan ay inutusan siya ni Ji Tiandaw para tawagin ang kanyang 3 pang disipulo. Agad namang pumupunta doon ang kanyang mga disipulo na yumuyuko at humihingi pa rin ng tawad mula sa kanya. Ang kanilang mga loyalty ay tumaas mula kanina at sa kasalukuyan ay nasa 40% ang loyalty ni Duan, 35% kay Mingxi at 42% kay Zhao Yu. Kahit na tumataas ito ay nakukulangan pa rin si Ji Tiandaw dahil isang maliit na pagkakamali lamang ay maaari silang pumunta sa kabila at tradorin muli siya. Isa-isa naman na ang ipinapaliwanag ng mga disipulo ang kanilang mga sarili at nauuna si Zhao Yu na ipinapaliwanag na nagawa lamang niya ang lahat ng iyon dahil nalilito siya. Hindi niya lubos na inisip na tradorin ng kanyang master simula nang pumasok siya sa Jingting Mountain. Si Duan naman ay humihingi ng kapatawaran dahil naging disipulo siya sa loob ng 100 taon at sa loob ng panahon na iyon ay nagtrabaho siya ng walang anumang kapalit. Hiling niyang maalala ng kanyang master ang 100 taong ito kasama si Duan at hayaan siyang mabuhay. Panghuli naman si Mingxi na loob ng 65 na taon ay hindi niya inisip na pagtaksilan ang kanyang master at nalilito lamang siya na gawa ang pagsuway dito. Nang marinig ang mga pagmamakaawa ng kanyang mga disipulo para sa kanilang mga buhay ay tumatalikod na lang si Ji Tiandaw at napapabuntong hininga. Nang makita ang ginawa ng kanilang master nito ay nagtataka ang 3 kung anong ibig sabihin nito.
Tinatanong ngayon ni Ji Tiandao ang kanyang pangatlong disipulo kung ano ang haranggo niya sa Sinister List. Sinasabi niya na siya ay nasa rank 18. Sunod naman niyang tinanong ang ika-4 at ika-5 kung saan sinasabi nila na kahit hindi sila kasing galing ng kanilang senior brother ay nasa rank 25 pa rin siya habang si Zhao Yu naman daw ay siniswerte at nakaabot pa sa rank 28. Nang marinig ang sinabing ito ni Zhao Yu na sinerte itong makapasok sa rank 28 ay nagtataka si Ji Tiandao kaya naman pinapagalitan niya ang mga ito dahil sila ay mga napakamababait na isipulo niya kaya naman bakit nila ipinagmamalaki na papasok sila sa Sinister List. Matapos na marinig ang sermon ng kanilang master ay mas kinabahan pa sila at yumuyuko muli para humingi ng tawad. Sa mga sinabi niya ay medyo nahihiya si Ji Tiandao dahil siya na mismo ang nasa pinakataas ng listahan pero kailangan niyang tanggapin ang pagkakamaling ito at ayusin ito kaya naman sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo na ngayon na alam nila na sila ay mali ay dapat silang magbago. Nang marinig ng tatlo ang sinabi niya na magbago ay nagtataka sila at itinataas ang kanilang ulo para itanong kung anong ibig sabihin niya na magbago. Habang may nakakalitong ngiti ay sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo na mula ngayon ay dapat hindi na sila gumawa ng kahit anong kasamaan. Sa pagkasabi ng kanilang master na ito ay sabay-sabay na nalilito ang tatlo at hindi maintindihan kung anong ibig sabihin niya. Muli ay inuulit ni Ji Tiandao sa kanilang apat kung magagawa ba nila ang kanyang hindi nais. Sumasagot naman ang kanyang mga disipulo at agad na ipinapaalam na susundin nila ang utos na ito ng kanilang master. Ipinapaalam ngayon ni Ji Tiandao sa kanila na isa sa mga pagkakamali niya sa kanyang buhay ay tinuruan niya lamang sila na mag-cultivate pero hindi ang pagkontrol sa kanilang mga sarili. Ang pagkakamaling yun na ginawa niya ay nakagawa ng isang grupo ng mga traidor na disipulo na kagaya nila. Ipinapaalam na ngayon ni Ji Tiandao ng mga parusa para sa kanyang mga disipulo. Inuutusan niya si Duan at Mingxi na bantayan muna ang Jingting Mountain, ang barrier nito ay sira na. Kailangan nila itong gawin habang ito ay isinasaayos at hindi sila maaaring umalis nang wala ang kanyang permiso. Kapag nagawa nila ang trabahong ito ay patatawarin sila ni Ji Tiandao. Sa isip ni Ji Tiandao ay alam niya na ang trabahong ito ay pipigilan ang kanilang kalayaan at ang pagsasaayos ng barrier ay isang napakahirap na gawain na abutan ng 8 hanggang sa 10 taon. Mas mabuti na ang parusang ito kaysa naman sa patayin sila. Nang marinig ang parusang ito ay lumiliwanag ang mga mukha ng dalawa at maligalig na sinusunod ang utos ng kanilang master. Para kay Zhao Yu naman ay inuutusan niya siya na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa ibaba ng bundok habang ang kanyang ikatlo at ika-4 na senior brother ay mananatili sa Jingting Mountain. Nang marinig ang parusang ito ay napapaisip na lang si Zhao Yu at tinatanong kung anong mga kasalanan ang dapat niyang pagbayaran dahil hindi niya alam kung ano ang mga ito. Mula sa komentong ito ni Zhao Yu ay naiintindihan ni Ji Tiandao na sa matagal nilang pagsunod sa dating nagmamay-ari ng katawan, ang mga pananaw nila sa buhay ay nababaluktot at ang kanilang abilidad para malaman kung ano ang tama at mali ay wala na. Ngayon ay tinatanong niya si Si Yuan para sabihin sa kanya kung ano ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sinasabi niya na ang pagtulong sa ibang tao ay mabuti at ang pananakit sa kanila ay masama. Sunod naman niyang tinanong si Duan na sinasagot na ang paggawa ng mga mabubuting gawain ay mabuti at ang masama ay ang pagpatay, pagnanakaw at panununog. Sumunod naman si Mingxi na sinasabing ito ay ang paglilingkod sa bayan at sa mga mamamayan at ang masama naman ay ang pagtulong sa mga kontrabida na gumawa ng mga masasama. Sa mga sagot nila ay hindi kumbinsido si Ji Tiandao at naiisip na ang kanilang mga sagot ay napakamababaw. Ipinapaliwanag niya sa kanyang mga disipulo na sa buhay ay hindi kinakailangan ng isang tao na gumawa ng mga magagandang bagay o kaya naman ay paglingkuran ang kanilang bayan at mamamayan nito. Hindi nila magagawang pasayahin ang lahat pero ang isang tao ay dapat na hindi magkaroon ng kahit anumang pagsisisi sa kanilang kalooban. Sa mga sinabing ito ng kanilang master ay naiintindihan ng apat na ito na ang kanilang master ay kakaiba na ang ipinapalabas na pakiramdam mula sa nakaraan. Isang buwan lamang ang nakakaraan ay sinasabihan niya silang lahat na dapat nilang patayin ang sinuman na hindi nila nakikitang kaaya-aya para sa kanila pero ngayon ay gumagawa na siya ng ganoong mga mababait na salita.
Mula sa mga sinabi ni Ji Tiandao ay sumisigaw si Zhao Yu na hindi dapat siya magkaroon ng kahit anumang pagsisisi sa kanyang puso at naiintindihan niya raw ang lahat kaya naman papatayin niya raw ang lahat ng mga siraulo na nagtangkang insultuhin ang kanilang master. Nadidismaya naman dito si Ji Tiandao dahil nagsalita pa siya ng napakarami para lamang sa wala. Hindi na lamang niya ipinagpapatuloy ang parusang ibibigay niya sana kay Zhao Yu at pinipili na lang na manatili siya sa bundok at maparusahan kagaya ng kanyang mga kasama. Sumusunod naman ang mga disipulo niya sa utos na ito. Sa mga nakikita nila mula sa kanilang master ay bumabalik at tumataas ang loyalty ng kanyang mga disipulo. Sa kasalukuyan ay nasa 50% si Duan, 45% si Mingxi, at nasa 52% na si Zhao Yu. Alam niya sa kanyang sarili na ang problema ng pag-intindi sa mabuti at masama ay hindi masosolusyonan sa loob ng napakaikling panahon pero kinakailangan niya na ang loyalty ng kanyang mga disipulo ay umabot ng 60%. Humaharap muli si Ji Tiandao sa kanyang mga disiplina at sinasabihan sila mula sa araw na ito ay patatawarin niya ang lahat ng mga kasalanang ginawa nila sa nakaraan pero kung uulitin muli nila ito ay hindi niya sila hahayaang makatakas ng madali. Mula sa pagpapatawad ng kanilang master na ito ay nadidagdagan pa ng 5% ang loyalty ng mga disipulong ito. Dumadagdag pa na sinasabihan niya ang mga ito na dahil sumali sila sa Jingting Court Mountain at naging mga disipulo niya ay sisiguraduhin niya na protektado sila sa ilalim niya. Mula rito ay nadidagdagan pa ng 10% ang loyalty ng tatlo habang nadidagdagan naman ng 2% kay Si Yuan. Mula sa kanyang ginawa ay naiintindihan ngayon ni Ji Tiandao na ang ideya ng pagpoprotekta sa kanila ay lubos na nakadagdag sa kanilang loyalty. Pinapaalis niya ngayon ang kanyang mga disipulo na agad namang lumilipad mula roon. Sa ginawang ito ni Ji Tiandao ay nakukumpleto na niya ang pagbibigay ng parusa sa tatlong kontrabida na nagbibigay sa kanya ng 100 merit points. Habang umaalis ang apat mula roon ay nag-uusap-usap sila sa isa't isa at sinasabi na kung nangyari ang pagtataksil nila noon ay hindi sila makakatakas na ang parusa lamang nila ay manatili sa Jingting Mountain. Kung noon iyon ay makakaranas sila ng brutal na pagbubugbog at makakatamo ng seryosong pinsala. Pinagmamasdan iyon ni Ji Tiandao umaalis ang kanyang mga disipulo at nang makaalis na nga sila ng tuluyan ay tinitignan niya ang kanyang system. Napapakamento siya ng pagkatapos niyang maranasan ang pakiramdam ng pagiging nasa tuktok ng mundo ay intindihan niya kung gaano kaina ang katawan niya ngayon. Nakikita niya na mayroon lamang siyang 200 merit points. Ipinapakita na ngayon sa kanya ng sistema ang lucky draw kung saan ang bawat lucky draw ay nagkakahalaga ng 50 merit points at kapag wala siyang nakuha rito ay makakakuha siya ng 1 luck point. Nang makita ito ay naipapaisip na lang si Ji Tiandao na mukhang isa naman itong scam. Ipinapalabas niya ngayon ang kanyang store at nakikita na maaari siyang bumili ng mga avatar dito. Pinapaliwanag na ang avatar ay isa sa mga pinakamalalakas na skill ng mga cultivator at kapag nakaabot ang mga cultivator sa itinakdang stage ay magagawa nilang gamitin ang kanilang mga divine sense para maging mga malalaking avatar. Nabibigla ngayon si Ji Tiandao dahil ang presyo ng mga naririto ay napakamahal na umaabot mula sa 300 hanggang sa halagang pati ang system ay hindi alam kung paano ito bibigyan ng presyo. Sa cultivation world ng kasalukuyan ay kahit na ang mga malalakas na cultivator na kagaya ni Ji Tiandao ay mayroon lamang 8-leaf na avatar. Kahit na nagpapakita ito na ari itong maging 9-leaf avatar ay malayo pa rin ito mula sa pagiging 1,000 realms whirling avatar na isang avatar lamang na maaaring makita sa mga alamat. Matapos na makita ang nagmamahalang presyo ng mga avatar at dahil wala na rin siyang mabili ay nagdesisyon na lang si Ji Tiandao na subukan ang lucky draw. Sa pagpindot niya ay binibigyan siya ng isang reversal card. Nang makita ito ay nagdiriwang kaagad si Ji Tiandao dahil napakataas ng winning rate nito at hindi siya makapaniwala na hindi siya binigyan ng paalala na siyang nakuhang kahit anumang premyo. May natitira pa rin siyang 150 merit points at sapat na ang nakuha niyang reversal card kaya naman itatago na lang niya ang natitira para mag-ipon hanggang sa maaari siyang makabili ng avatar para pataasin ang kanyang cultivation.
Kung magbabase siya sa normal na proseso ng cultivation ay kailangan muna niyang makalampas ng body tempering reel at makapasok sa mystic enlightenment realm bago siya maaaring makagamit ng apprentice rank na avatar. Sa kabila ng hirap na ito ay nagtataglay siya ng store kaya naman maaari siyang bumili lang ng mga avatar sa system at hindi na makakaranas ng kahit anumang bottleneck sa kanyang cultivation. Naista niyang mag-ipon ng mga merit value kaya naman sinasabihan niyang system na ipakita sa kanya ang mga quest na kailangan niyang gawin. Ang mga natitirang quest lamang ay ang pagpapaamo sa ikawalong disipulo na si Zhu Honggang at ang pagbabago sa sitwasyon at tanggalin ang kasamaan sa kanilang sistema. Nang makita ang quest tungkol sa paghuli kay Zhu Honggang ay naiintindihan ni Ji Tiandao na para gawin ito ay kailangan niya muna siyang hanapin pero kung i-considera ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay napakadelikado nito at maaari pa siyang mamatay kung gagawin niya ito. Alam niya na kailangan niyang maging maingat at hindi magmadali na at meron pa ang kanyang 3 disipulo nasa paligid lang niya. Kung hindi niyo sila magagawan kontrolin ay magiging napakalaking balakid sila para sa kanya dahil alam niya na bubunyag din ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na lakas sa hinaharap. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya lamang ngayon ay si Si Yuan dahil ang kanyang cultivation base ay nasa Divine Court realm na. Narito pa na ang kanyang loyalty ang pinakamataas at siya rin ang pinakabata kaya siya ang pinakabagay na disipulo para samahan siya dahil maaari na rin na isabay ang pagtuturo sa kanya ng leksyon. Nagtutungo na siya ngayon sa Evil Sky Pavilion para gamitin ang kanyang nakuhang reversal card. Lumilipat naman tayo ngayon sa lungga ng Tiger Ridge Gang sa loob ng isang kuweba na may hugis ng isang leon. Tinatanong ngayon ng isang matabang lalaki na nakaupo sa isang trono na gawa sa yelo kung ano na ang nalaman nila mula sa kanilang imbestigasyon. Ipinapaalam ng isa sa mga alagad ni Zhu Honggang na nagpadala raw ito ng mga tao sa Jingting Mountain sakay ng isang flying chariot. Ang laban na nangyari doon ay napakagulo kaya naman ang mga taong nila ay hindi na nagtangkapang lumapit at ang sinabi sa kanila ng ilan sa mga cultivator na nahuli nila ay may nakita silang avatar. Nang marinig ang tungkol sa avatar na ito ay tinatanong ni Zhu Honggang kung anong klaseng avatar ang nakita nila. Ipinapaliwanag ng isa sa mga alagad ng avatar ng nakita nila ay may taas na 100 talampakan ang taas at 20 talampakan ang kalawak kung saan mayroon itong lotus sa ilalim nito na may 8 dahon. Nang marinig ang description na ito ay hindi na nagkakamali ang akala ni Zhu Honggang na ito nga ang kanyang master. Pinagpapawisan na ngayon siya at kinakabahan kung ano nga ba ang dapat niyang gawin ngayon.